Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Nagtatalo na ang magbabarkada habang sila ay papauwi galing sa kanilang outing. Halos magsigawan na sila sa loob ng van dahil nagsisisihan sila kung sino ang may kasalanan. Malakas na kasi ang ulan nung hapon na yon. Halos wala nang makita ang nagmamanehong si Sander. Dahilan para mapabagal ang takbo ng kanilang sinasakyan. Hindi na nila alam kung nasa ang kalye o lugar na ang kanilang dinaraanan. Hindi na nila nabantayan ng Google Map dahil wala na ring signal sa parting yon. Hindi rin sila nakapag-charge ng kanilang mga cellphone. Kampante kasi sana silang makakauwi agad nang walang nagiging problema. Kasalanan mo to, Jeremy. Kung di ka sana nagsuggest na dito tayo dumaan, edi hindi ako nahihirapan ngayon magmaneho. Bakit ako? Nakanino ba yung manibela? Nasa akin ba? Bakit mo ako sinunod, di ba? Ikaw may kasalanan. Anong ako? Ikaw ka mo. Kayong dalawa ni Aliana. Kayo lang naman ang uwing-uwi na, di ba? Akala nyo kasi mas mapapadali ang biyahe natin dito. Tingnan nyo, wala akong makita. Tingin mo kung sa iba tayo dumaan may makikita ka rin? Nasa iisang probinsya lang tayo, baliw ka pala eh. Tama na yan. Wala namang magagawa yung pagsisisihan nyo eh. Ipagdasal na lang natin na sana makaalis na tayo rito sa kalyeng to. Makaalis? Malabo na yata makaalis tayo rito eh. Sa tipo ng lugar na to, parang ito yung bigla na lang may babagsak na malaking bato mula sa bundok. Bumaba ka na kaya? Puro ka nege. Magmaneho ka na lang dyan. Kapag tayo na aksidente, negative talaga tayong lahat mabuhay. Sandali silang nanahimik nang maramdaman nila na masumangin ng malakas sa labas. Aminado si Marvin na kinakabahan na rin siya noong mga sandaling yon. Sa halos 2 oras na silang nasa biyahe, wala pa silang nadadaan ng bahay na pwede nilang mahintuan. Tumingin si Marvin sa 4 nilang kasama na nasa likuran. Maging ang mga yon ay hindi na rin makapagdaldal. Kaya naman naisip ni Marvin na pagaanin ang kalooban ng lahat. Tutal, siya naman din ang tinuturing na leader ng kanilang grupo. Kalmahan nyo lang guys. Hanggang nag-iingat tayo sa biyahe, wala namang mangyayari masama sa atin. Sa oras na may madaanan tayong barangay o kahit bahay lang na pwedeng mahintuan, hihingi tayo ng tulong. Anong tulong? Makikisilong. Hindi naman natin pwedeng ipilit makauwi. Dito sa parting ito, hindi pa ganun kalakas ang hangin. Pero sa mga madadaanan pa natin, baka mas delikado na. Tama si Marvin. Ganyan dapat ang mindset. Hindi yung wala ka nang inambag sa swimming Ang dami mo pang reklamo. Inaparinggan mo ba ako ha? Depende sa pagkakaunawa mo. Tama na yan. Sige na Sander, mag-focus ka na lang muna sa pagmamaneho. Yung mga may baterya pa ang cellphone, subukan natin makakuha ng signal para malaman natin kung nasaan na tayo. Sa mga nakalipas na sandali ay meron na silang nadaan ng kanto. Inakala nilang marami mga nakatira doon kaya kahit na papaano nabuhayan na sila ng loob na meron na silang matitigilan habang malakas pa ang ulan. Kinabig ni Sander ang manibela papasok sa kantong yon. Pero wala pang 5 minuto ay tumigil na rin sila sa tapat ng isang malaking bahay. Noong mga sandaling yon ay bahagyang humina na ang ulan. Kaya naman nakita na nila kung anong klaseng bahay ang kanilang nasa harapan. Malaki ang bahay na yon, pero sa unang tingin pa lang ay makikita na agad ang kalumaan nito. Parang ganoon yung mga bahay na makikita sa mga pelikula na ang mga tauhan ay mayayaman. Kita rin nilang may malawak yung bakuran. Binuksan ni Marvin ang sliding door. Pasimple siyang sumilip sa may malaking gate. Nakapagtataka para kay Marvin na walang nagbabantay doon. Sa mga nakikita niya kasing malalaking bahay, otomatiko may mga naglalakihang gwardiya na nasa gilid. Kung minsan pa nga, hindi lang 1 o 2 ang mga bantay. Dito lang kayo pipindutin ko lang yung doorbell. Ako nang kakausap. Agad naman pumayag ang mga kasama niya. Tinatamad din naman lumabas ang mga yon dahil maputik ang daan. Kinuha ni Marvin ang payong at saka lumabas.
Lumapit siya sa gilid ng gate at saka pinindot agad ang doorbell. Habang naghihintay, hindi na iwasan ni Marvin na sumilip pa sa loob. Sa kanya lamang napansin na nilulumot na ang mga pader at lapag doon. Teka, parang wala namang tao rito. Pero ang laki-laking bahay to ah. Aalis na sana si Marvin nang makita niyang may lumabas na matandang lalaki. Mula sa malaki at mataas na pinto. May katandaan na ang lalaki. Sa katunayan, parang hirap na yung hawakan ng payong na dala-dala nito. Nang makalapit ang matanda sa kanya, ay sandali muna siyang tinitigan. Tila sinusuri ng matanda kung ano ang kailangan niya. Nang makabuelo na siya, ay agad na nilang sinabi ang kanyang pakay. Magandang hapon po sa inyo, Tay. Pasensya na po sa abala ha. Kailangan po kasi namin ng tulong eh. Hindi na po kasi kami makabiyahe pa hanggang mamaya. Baka po kasi sarado na rin ang iba naming madaraanan. Naghahanap po kami ng pwedeng matutuluyan kahit ngayong gabi lang po. Handa po kami magbayad kahit na magkano. Delikado po kasi talaga kung tutuloy pa kami sa pagbiyahe. Mga taga saan ba kayo? Mga taga Maynila po kami. Galing po kami ng outing. Ilan ba kayo? 8 po kami, 3 babae at 5 lalaki. Alam mo kasi, hindi naman sa akin ang bahay na ito. Pero kung talagang kailangan nyo ng matutuluyan, pwede ko naman kausapin si Doña Victorina. Makakapaghintay ba naman kayo? Ay, opo, maghintay po kami. Sige, sandali lang ha. Maraming salamat po. Nang makaalis na ang matanda ay binalikan muna ni Marvin ang kanyang mga kaibigan. Pinaalam nito na kahit papaano may pag-asa na silang magkaroon ng matutuluyan. Guys, nakausap ko yung matandang lalaki. Kakausapin daw niya yung may-ari ng bahay. Wag na kaya tayo mag-sleepover. Medyo humina na naman yung ulan eh. Huwag kang ang tanga. Humina lang yan ng kaunti. Pero mamaya kapag bumiyahe tayo ulit lalakas na naman ulit yan. Magsalita to. Akala mo kung sinong matalino eh. Puro palakol naman yung grade ng high school. Ayos lang yun. At least hindi repeater. Para kayong mga bata, no? Itigil nyo na nga yung asaran nyo. Magpasalamat na lang tayo kasi baka makapag-sleepover pa tayo dito. Mas malaga ang kaligtasan natin. Kayo dyan guys, okay lang ba kayo? Tumango naman ang iba nilang kasama sa likuran ng van. Maya-maya pa, nakita na ni Marvin ang matandang lalaki na bumalik. Dali-dali namang lumapit si Marvin. Nakausap ko na ang Donya. Ang good news, pumayag siya. Uy, ayos. Maraming salamat po talaga. Sige, bubuksan ko na ang gate. Ipasok nyo na ang sasakyan ninyo. Masayang masaya si Marvin noong mga sandaling yon. Nang buksan na ng matanda ang gate ay maingat na pinarada ni Sander ang van sa loob. Dahil may ulan-ulan pa, ay tumakbo sila papunta agad sa may garden kung saan may silungan. Ang bihira naman itong mga kasama natin, no? Hindi mo lang tumulong magbaba ng gamit. Kailangan nyo ba ng tulong? Okay na po. Kami na lang po. Nakakaya naman po sa inyo. Sige. Mauuna na ako sa loob ng mansyon at aayusin ko muna ang mga sofa sa sala. Sumunod na lang kayo, ha? Sige po. Maraming salamat po ulit. Isa-isang ibinaba ni Marvin at Sander ang mga gamit nila. Pagkatapos ay pumunta na rin sila sa bukana ng mansyon. Doon ay sinalubong sila ng 4 na kasambahay. Sandali pang napatigil si Marvin nang makita ang mukha ng mga iyon. Namumugto ang mga mata. Malalaki ang eye bags. Parang namumutla rin at parang hinang-hina kung kumilos. Ayaw na sana nilang magpatulong sa mga kasambahay pero nagpumilit ang mga iyon. Bakit ganun yung mga kasambahay? Parang mga zombie Ang weird nga Pero hayaan mo na. Isang gabi lang naman tayo dito Sure ka ba dapat tayo magtiwala sa kanila? Hindi ko rin sure. Pero may choice pa ba tayo? Wala. O edi tiis-tiis na lang. Pagdating nila sa sala ay pinaupo na muna sila ng matandang si Hiner.
Tahimik lang silang nakaupo roon. Nang mapansin ni Marvin na medyo napapatagal nang hindi bumabalik ang matanda, ay naisip na ni Marvin na hanapin yon. Sandali itong nagpaalam sa mga kasama at saka naglakad patungo sa kusina. Pero nang sumilip siya roon, mga kasambahay lang ang bumungad sa kanya. Parang mga lumilipad ang isip ng mga yon na makita niya ang reaksyon ng mga ito. Nasaan po si tatay? Walang tumugon sa kanya. Nakatunga nga lang sa kanya ang mga kasambahay. Nang maramdaman ni Marvin na wala siyang mapapala sa mga yon, ay ngumiti na lamang siya at umalis. Sobrang laki ng bahay na ito. Saan ko naman hahanapin yung matandang yon? Ay nako, pambihira. Gumabi na lang wala pa siya. Dismayado niyang binalikan ng mga kasama sa sala. Napapakamot ulo na lamang siyang umupo roon. O pre, ano nangyari? Nasaan na yung matanda? Ewan ko. Hindi ko rin alam eh. Tinanong mo sana yung mga kasambahay. Tinanong? Hindi naman yata uso yung salitang sagot sa mansyon na ito eh. Uy, Marvin, sigurado ka ba? Safe tayo rito? May sinabi ba akong safe tayo rito? Ang sabi ko lang, wala na tayong choice. Tingnan mo yung paligid ng mansyon na to. Ang luma na. Parang ganito yung mga bahay noong Spanish era eh. Dami mo namang napapansin. Manahimik ka na nga lang muna dyan. Hintayin natin yung matanda. Naiihi ako. Anong gagawin ko? Isasahod ko sa baso? Samahan mo ko. Ha? Baliw ka ba? Hindi ko nga alam kung saan banyo dito eh. At saka, bakit ako pa? Nandiyan naman si Jeremy, si Sander, si Nico, o hindi kaya si James. Ikaw yung nakausap na matanda, di ba? Bilis na! Walang ganang tumayo si Marvin. Magkasama silang naglakad-lakad sa mansyon. Hinahanap nila ang banyo nang biglang lumitaw ang matandang si Hiner mula sa isang iskinita na hindi niya alam kung saan patungo. Saan kayo pupunta? Seryoso ang mukha na matanda. Itsura ng tipikal na caretaker na medyo strikto pagdating sa loob ng bahay. Kanina pa po kita hinahanap, tay. Ito kasing kasama kong babae. Naiihi na po. Saan po ba yung banyo rito? Banyo? Dumiretso kayo riyan. Paglabas nyo ng pinto, may banyo roon. Magdala kayo ng payong kasi mababasa kayo ng ulan. Sa labas po ang banyo ninyo? Ang banyo na yon ang ginagamit ng mga kasambahay. Ang banyo rito sa loob ng mansyon ay hindi pinapagamit ni Doña Victorina sa mga hindi niya kakilala. Ganun po ba? Sige po, maraming salamat po ulit. Tiningnan ni Mang Hiner ang dalagang si Aliana. Naiilang namang ngumiti ang babae sa matanda. Iha, ayos ka lang ba? Bakit ka namumutla? Kasi po, ihina po ako eh. Oo, sige. Sige na, pumunta na kayo sa banyo. Nagmamadaling kumuha ng payong ng dalawa at tumungo na rin sa direksyong sinabi ng matanda. Pagdating nila roon ay nag-iinarte pa si Aliana. Malaki naman ang banyo pero sa itsura ng banyo ay hindi maiwasan ni Aliana na makaramdam ng kaunting takot. Lumang-luma na kasi yun. May mga lumot na nga ang mga pader. At higit sa lahat, wala pang ilaw sa loob. Tanging ang cellphone lamang nila ang nagsisilbi nilang liwanag. Huwag ka nga alis ha, hintayin mo ko. Oo na, hindi naman ako aalis dito eh. Bilisan mo na. Ay nako, ang creepy naman dito. Napapatingin si Marvin sa paligid. Nasa labas na kasi sila ng mansyon. Hindi niya maiwasang hindi suyuri ng tingin ang kinalalagyan nila. Napapalibutan sila ng mga puno. Aminin man ni Marvin o hindi, nakakaramdam na rin siya ng kilabot na hindi naman niya alam kung saan nagmumula. Ilang sandali lang ay natapos na rin si Aliana. Nang lumabas ito, ay baka sa mukha ng babae ang kaba. Naglakad na sila paalis. Pero hindi pa rin sila nakakapasok sa loob ng mansyon nang maalala ni Aliana na meron siyang nakalimutan sa banyo.
Ay, wait lang. Oh, bakit na naman? Yung tali ko, naiwan ko sa banyo. Napailamos na lamang sa sariling mukha si Marvin. Hindi naman siya galit noong mga sandaling yon. Sadyang hindi lang talaga siya komportable sa lugar kung nasaan ang banyo. Walang choice si Marvin kundi ang samahan na lamang si Aliana pabalik. Pero pagdating nila roon, nakita nilang may isang babaeng nakatayo sa harapan ng pinto ng banyo. Hindi nila makita ang mukha nito dahil sa dilim. Hindi na rin nila naisipang tutukan pa yun ng ilaw sa takot na baka iba ang mukha na makita nila. Marv, nakikita mo ba yun? Oo, may mata ko eh. Para kang timang. Tingin mo, sino kaya yun? Gusto mo ba itanong ko kung sino siya? Ay, pabayaan na nga natin yung tali ko. Tara na. Hinila na si Marvin ang babaeng si Aliana paalis doon. Bago sila pumasok sa mansyon, muling tinanaw ni Marvin ang misteryosong babae. Pero sa pagkakataon na yon, ay bigla na lang yung nawala. Hindi alam ni Marvin kung papaano naglaho yon. Samantalang segundo lang ang pagitan ng muli siyang lumingon doon. Para hindi matakot ang mga kasama nila, ay hindi na lamang nila binanggit ang bagay na yon. Pagbalik nila sa sala, ay kumakain na ang mga kaibigan nila ng pagkaing inihanda ni Mang Hiner. Hindi pa pala ako nagpapakilala. Tawagin niyo na lamang akong Mang Hiner. Ako ang katiwala ni Doña Victorina sa bahay na ito. Kung ano man ang kailangan ninyo, ay sabihin niyo lang. Magkano naman po ang babayaran namin sa isang gabi? Tumawa ng mahina ang matanda. Tinapik ang binata ng matandang lalaki at muling nagsalita. Hindi naman kami naniningil. Isa pa, hindi lang naman ito ang unang pagkakataon na may nanghingi ng tulong sa amin. Ibig niyo po bang sabihin, palaging may nakikislip over sa inyo? Hindi naman palagi. Pero kapag maulan, talagang napapadalas. Wala naman kaming magagawa kundi ang tulungan sila. Nakakaawa naman kasi. Lalo na't kapag maulan dito, napakadelikado talagang bumiyahe pa. Madulas ang daan, tapos bangin pa ang pwedeng laglagan. Hindi na nakatiis pa si Marvin ng mga sandaling yon. Nakisabat na siya sa usapan kahit kararating lang nila. Mang Hiner, nasan po pala yung donya na sinasabi po ninyo? Para naman po makapagpasalamat kaming lahat sa kanya. Ang Donya. Biglang kumidlat ng malakas. Napakapit pa si Aliana kay Marvin sa sobrang gulat nila. Wala ang Donya. Nasa business trip siya. Nakausap ko lang siya kanina sa telepono. Tumangutangon na lamang sila. Pero hindi malaman ni Marvin kung bakit parang hindi siya kumbinsido sa sinasabi sa kanila na matanda. Pagkatapos ng usapan na yon, ay itinuro na rin sa kanila ni Mang Hiner ang kanilang tutulugan sa ikalawang palapag ng mansyon. Kahit na maliwanag naman ang hallway na kanilang daraanan, hindi mapalagay si Marvin sa kakaibang kilabot na nararamdaman niya. Para bang may nakatingin sa kanila habang naglalakad sila. Bawat pintuan na madaraanan nila ay pakiramdam niya, bigla na lang magbubukas at hihilahin sila papasok sa loob. Makalipas ang halos 2 minutong paglalakad, nakarating na rin sila sa bandang dulo. May 4 na kwartong naroon. Naayon kay Mang Hiner, ang mga kwartong yun ay dating ginagamit ng mga anak ng Donya na si Victorina. Gamitin niyo ang mga kwarto na yan. Kayo na ang bahala kung saan kayo dyan. Sakaling may kailanganin kayo, merong telepono na gumagana dyan. Tawagan niyo lang ako sa numerong nakasulat sa gilid ng kama. O paano? Sa baba lamang ako. Mang Hiner, sobra-sobra na po yata ito. Pero maraming salamat po talaga sa inyo, ha? Walang anuman. Wala naman akong ibang iniisip kundi ang inyong kaligtasan. Kakaibang ngiti ang ipinakita ng matanda kay Marvin.
Sa kanilang lahat na magkakaibigan, siya lang ang nakakaramdam ng hindi maganda sa ngiting yun na matanda. Pakiramdam niya ay may ibang kahulugan yun. Bagay na hindi niya matukoy-tukoy. Naghiwa-hiwalay sa 4 na kwarto ang magkakaibigan. Si Jeremy, Sander, Nico at James ay magkakasama sa iisang kwarto, habang ang 3 babae naman ay nasa katapat nila. Nakabakante ang 2 kwarto na natitirang parehong katabi ng kanilang silid. Ayos naman pala dito eh. Libre na. Ang sarap pa ng buhay natin oh. Ang ganda ng kama. Pang hotel. Huwag ka masyado matuwa. Baka mamaya singilin tayo, wala kang pambayad. Hindi ka ba nakikinig? Ang sabi kanina, hindi sila naniningil. Napaka-imposible naman na walang bayad to. Nakakabala na tayo sa kanila. Nakikigamit pa tayo ng kwarto. Baka naman kasi hindi pera ang kabayaran. Napatingin kay Marvin ang mga kaibigan niya. Nagtataka ang mukha ng mga yun. Tumayo na lang siya kunwari para isipin ng mga yun na nagbibiro lamang siya. Joke lang. Ang seryoso niyo masyado eh. Yun na lamang ang nasabi ni Marvin. Pero ang totoo, aminado siya sa kanyang sarili na hindi na siya komportabling naroon sila. Kung pwede nga silang umalis na, ay gagawin na nila. Pero dahil bigla na namang lumakas ang ulan, wala silang mapagpilian kundi magtiyaga sa mahiwagang bahay na yun. Saan pa yung banyo dito? Hindi raw sila nagpapagamit ng banyo sa loob ng mansyon kapag outsider. Pero merong banyo ron sa labas ng mansyon. Dalakan lang ng payong kasi mababasa talaga kayo eh. Lintik na yan. Ang layo naman. Wala ka namang ibang choice eh. Nico, James, samahan nyo nga ako. Diba sabi nyo, naiihi na rin kayo? Tara! Lumabas ng silid ng 3 at naiwan na lamang si Marvin at Sander. Agad na lumapit ang binatang si Sander kay Marvin at pabulong itong nagsalita. Pre, hindi ko alam kung nararamdaman mo rin ha. Pero mula kanina pagdating natin dito, parang may nararamdaman akong kakaiba na mabigat eh. Tumingin si Marvin kay Sander na tanda ng pagsang-ayon nito. Hindi lang ikaw nakakaramdam. Kami rin ni Aliana. Ano? Kayo ni Aliana? Tanga. Sabi ko, kami rin ni Aliana. Nakakaramdam ng kung ano man ang nararamdaman mo. Oo nga eh. Ang creepy no? Lalo na yung mga kasambay. Parang mga walang utak na kinokontrol lang para gumalaw eh. Di ba? Ganun na ganun yung mga napapanood natin sa mga horror movies dati. Basta, tiisin na lang natin kung ano man yung nararamdaman natin. Isang gabi lang naman tayo rito eh. Bukas na bukas din naman ang umaga eh. Aalis na tayo rito. Huminga na lamang ng maluwag si Marvin. Pagbalik ng 3 ay kanya-kanya na silang higa. Bakong 10:00 ng gabi, naisipan ni Marvin na lumabas ng kanilang silid. Pupunta niya sana si Aliana sa tapat na pinto dahil manghihiram ito ng charger. Paglabas ni Marvin ay tumingin pa siya sa magkabilang dulo ng hallway. Hindi maintindihan ni Marvin ang kanyang nararamdaman. May kung anong pag-aalinlangan siyang nararamdaman. Kakaiba rin yung lamig na tumatampi sa kanyang balat. Dahilan para magtindigan ng kanyang mga balahibo. Creepy naman dito sa hallway na to. Kahit na hindi siya komportable, ay naglakad pa rin siya ng ilang hakbang papunta sa katapat na pintuan. Naririnig niya pa ang mga ingay ng 3 babae sa loob. Nakakailang ulit na siyang katok pero wala namang nagbubukas ng pinto. Nakakaramdam na ng inis si Marvin. Mas nilakasan niya pa ang pagkatok na kulang na lang ay pagsusuntukin na niya ang pinto. Ilang sandali lang sa halip na ang pintong yun ang magbukas, ang katabing pinto nito ang bumukas. Doon lumabas ang babaeng si Aliana na iritado ang mukha. Takang-taka naman si Marvin habang diretsyong tingin sa dalaga. Bakit ka ba nag-iingay? Tulog na mga kasama ko sa loob eh. Tsaka, bakit ka ba dyan kumakatok? Ha? Ha? Sabi ko, anong problema mo?
Manghiram lang sana ako ng charger. Type-C. Naiwan ko kasi yung charger ko sa resort eh. Iritadong pumasok muli si Aliana sa kanilang silid. At sa pagbalik nito ay may dala-dala na itong charger. Maraming salamat, Aliana. Aliana? Akala ko ba dito kayo nagkwarto? Walang unan sa loob eh, kaya lumipat kami kanina. Bakit ba? Kinakatok ko kanina kasi naririnig kong may mga naghaharutang babae sa loob eh. Kaya ang akala ko talaga kayo yun eh. Ha? Seryoso ka ba? Seryoso ko. Tila may dumaang anghel ng sandaling yun dahil pareho silang natahimik. Nasa tinginan nila ang pagkakaunawaan kung ano ang nasa loob ng silid na yon. Hindi na lamang binanggit pa yun ni Marvin. Kaswal na lamang itong nagpaalam sa dalaga at dali-daling pumasok sa kanilang pintuan. Gising pa ang mga kasama niya pagbalik niya ng kanilang silid. Napatingin nga sa kanya ang mga yun na parang nagtataka. Oh, bakit? Para ka nakakita ng multo ah. Ganyan yata mukha ng mga taong hindi nakakuha ng good night kiss eh. Good night kiss. Mula kanino? Baka kay Aliana. Gagi. Kayo na ba ni Aliana? Yari ka sa ex nun, pre. Sira ulo ba kayo? Wala kami ni Aliana. Nanghiram lang ako ng charger. Umupo na si Marvin sa kama niya at saka isinaksak ang cellphone. Sumandal ito sa pader at pagtingin niya sa may bintana, nakita niyang tila mayroong nakasilip doon. Sa isip-isip niya, malabong tao yon dahil wala namang mapapatungan sa bintana. Dinako na lamang niya ang atensyon sa iba pa para hindi na niya yon makita. Sa mga nararamdaman at nakikita ni Marvin, masasabi na ng binata na hindi nga talaga pangkaraniwan ng mansyon na yon. Malakas ang kutob ni Marvin na maraming nagpaparamdam ng mga kaluluwa. Mga kaluluwang hindi niya alam kung ano ang nais na ipahiwatig. Dakong alas 11 ng gabi, nauna nang makatulog si Jeremy, Nico at James. Habang si Marvin at Sander ay mulat na mulat pa rin. Hindi sila makatulog dahil sa malalakas na kidlat. Bukod pa doon, namamahay sila roon. Nagiging paranoid na rin si Marvin. Iniisip niya na kapag pipikit siya, may mga nakatingin sa kanya. Sana maging maganda na ang panahon bukas, no? Hindi na talaga ako komportable rito, pre. Pareho lang naman tayo ng nararamdaman eh. Pre, kumusta naman kaya yung mga babae sa kabilang kwarto? Tinitext ko nga si Aliana para tanungin kung ayos lang ba sila. Pero ayaw namang mag-send. Lintik na lugar ito, walang signal. Bakit ayaw mo nalang puntahan? Sige, tara, samahan mo ako. Hindi rin ako mapalagay eh. Baka kung ano na yung nakikita nila ron. Sige, tara. Tara na. Marahan silang umalis sa kama. Pagbukas nila ng pintuan ay sumilip sila sa labas. Nakapatay na ang mga ilaw sa dulo ng magkabilang hallway. Si Marvin na ang nagkusang loob na lumapit sa pintuan nila Aliana. Kinutok niya yun ng ilang beses at agad din namang itong nagbukas. Nakita niya si Aliana na bakas ang takot sa muka. Oh, ayos lang ba kayo dyan? Yung mga kasama ko ayos lang. Naglalaway na nga sa sobrang sarap ng tulog eh. Pero ako, hindi ako okay. Kanina pa ako may naririnig na babae sa ilalim ng kama namin. Marahang tinulak ni Marvin ang pintuan nila Aliana. Pinalapit naman ni Marvin si Sander para sumama. Pagpasok nila roon, lakas loob na sinilip ni Marvin ang ilalim ng kama. Pero wala naman siyang nakita roon. Wala naman ah. Kanina may naririnig talaga ako. Baka naman sila Larry lang yun. Paano sila Larry? May tulog bang nagdadasal at umiiyak? Sa sinabing yun ni Aliana ay agad na nagtindigan ng mga balahibo ng dalawang binata. Lumakas pang lalo ang tibok ng kanilang puso nang marinig ang mga yabag ng paa sa hallway. Parang may mga nagtatakbuhan doon. Pagsilip nila roon ay nakita nila ang babaeng tumatakbo at lumiko sa kabilang hallway.
Nakita niyo ba yun? Sino yun? Marvin, parang yun yata yung babae nakita natin sa tapat ng banyo. Ganun na ganun ang suot eh. Napalunok ng laway si Marvin. Sinusubukan niyang hindi matakot at pakalmahin ang kanyang sarili. Pero hanggat nasa loob sila ng mansyon na yon, hinding-hindi mawawala ang bigat na kanyang nararamdaman. Ilang sandali lang. Narinig niyo ba yun? Babaeng umiiyak? Humingi siya ng tulong. Kahit malakas ang ulan ng oras na yon, katakataka na naririnig nila ang iyak ng misteryosong babae. Sa hindi malamang dahilan, ay para bang may kung anong bagay ang nagtutulak sa kanila para puntahan ang umiiyak na boses ng babae. Alam nilang hindi yun normal sa ganoong oras. Pero noong mga sandaling yun, para silang sunod-sunuran na lamang sa kanilang kuryosidad. Lumabas sila ng silid. Magkakadikit sila habang naglalakad sa hallway. Nababalot man ng takot, nilakasan na lamang nila ang kanilang loob. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa hagdanan. Dahan-dahan silang sumilip sa sala. Madilim doon. Tanging ilaw lang na nagmumula sa kusina ang nagiging liwanag hanggang sa sala. Pero ang mas nakakapagpaisip sa kanila ay ang mga kasambahay na naroon. Nakatayo lang ang mga yon pero wala namang ginagawa. Mga nakaharap lang sa pader. Hindi nila alam kung natutulog ba ang mga yon sa ganoong posisyon o nagbabantay lang talaga ang mga yon. Nasagi ni Sander ang nakatayong paso sa gilid ng hagdanan. Nang makalikayo ng ingay, nakita nilang lumingon sa hagdanan ang mga kasambahay. Naglakad ng marahan ng mga yon na parabang mga zombie. Sa takot nila ay dali-dali na silang umalis doon. Dahil sa pambihirang laki ng mansyon, hindi agad sila nakabalik sa kanilang silid. Sa takot kasi nila ay nalito na sila kung saan ang daan pabalik. Dito! Bilis! Bilis! Sander naman! Tawag sa damit ko! Pagtingin nila sa isang hallway, may nakita sila roong mga kasambahay na hindi nila alam kung papaano napunta ang mga yun doon. May nakita silang pinto na agad din naman nilang nilapitan. Pero pagbukas nila noon, laking pagtataka nila ng pader din ang bumungad sa kanila. Walang ya, design lang pala itong pinto na to. Paglingon nila ulit sa hallway ay nakita nilang papalapit na sa kanila ang mga kasambahay. Mas binilisan pa nila ang kanilang pagtakbo. Sa puntong yun naman, may nakita silang silid na nakabukas ang pinto. Agad silang pumasok doon. Isasara sana nila ang pintong yun kaso nakita nila na wala palang doorknob yun. Bilisan mo, Aliana! Pumasok ka sa aparador! Dali! Sinunod ng dalaga ang sinabi ni Marvin. Silang dalawa naman ni Sander ay nagtago sa ilalim ng kama. Kumugot sila ng malalim na paghinga. Dahil maya-maya lang ay nasa tapat na rin ng silid na yun ang mga kasambahay. Dinig nila ang bawat bigat ng paa ng mga yun. Kitang-kita naman ng dalawang binata ang madudungis na paa ng mga kasambahay na parabang tumapak pa sa putik. Kahit ang paghinga ay pinipigilan nila, wag lamang sila makalikha ng ingay. Mas lalo pa silang kinabahan nang makitang lumapit na ang mga yun sa harapan ng aparador. Bubuksan na sana nila yun pero nakarinig sila ng parang malakas na alarm na siyang rinig na rinig sa buong bahay. Parang tunog ng kampana ang alarm na yun. Lumabas ang mga kasambahay sa silid na yun. Ilang minuto muna ang pinalipas ng tatlo bago sila muling umalis sa kanilang pinagtataguan. Diyos ko, kailangan na nating umalis dito. Hindi na normal ang mga nangyayari. Usis ba yung mga kasambahay na yun? Nakakatakot, Gagi. Aalis tayo dito ngayon din. Kailangan lang natin humanap ng tamang pagkakataon. Sa ngayon, kailangan na muna natin balikan sila Jeremy. Kailangan nilang malaman ng mga nangyayari sa mansyon na ito. Maingat nilang hinanap ang daan pabalik. Nakarating naman sila sa kanilang silid. Ang kaso nga lang, wala na sila Jeremy sa loob. Naiwan na lamang doon ay ang mga kagamitan nila. Pagtingin naman nila sa kabilang silid,
wala na rin ang dalawang babae na kasama nila. Putya, nasa naman nagpunta yung mga yun? Hindi kaya kinuha sila ng mga sabog na kasambahay? Marvin, kailangan natin hanapin si Mang Hiner. Kailangan natin ng tulong niyo, ha? Hindi tayo lalapit sa kanya. Malakas ang kutob ko na may alam siya sa lahat ng mga nangyayari ngayon. Gawin natin. Saan natin hahanapin yung mga kasama natin? Kainis naman kasi. Bakit pa kasi dito pa tayo napadpad? Sorry, kasalanan ko. Kung hindi ko na lang sana kinausap si Mang Hiner, di sana hindi na tayo humantong sa ganito. Tahimik ka nga. Hindi naman kita sinisisi. Kaysa nagdadaldalan tayo rito, simulan na natin hanapin yung mga kasama natin. Baka mamaya may masama nang nangyari sa kanila. Sa taas, sa third floor. Tingnan natin kung nandun sila. Walang sinayang na pagkakataon ng tatlo. Nagmamadali silang tinungo ang ikatlong palapag ng mansyon. At sa puntong yon, dito na sila mas nakaramdam ng matinding kilabot. Pare-pareho nilang nararamdaman na parang may mga matang nakatingin sa kanila. Guys, sira yung mga ilaw. Tutuloy pa ba tayo? Hindi gaya ng sa second floor, ang mga ilaw sa huling palapag ay mahina. May ilan pa na nagpapatay-sindi. Kaya ganun na lamang ang kanilang takot. Pero hindi sila maaaring umatras. Kailangan nilang mahanap ang mga kasama nila para makaalis na sila sa mansyon na yun. Isa-isa nilang binuksan ang mga silid. Nakita nila sa loob na tanging kama lamang ang naroon. Sa isip-isip ni Marvin, parang kagaya ng silid sa mga ospital ang mga silid na naroon. Hindi yata ito natiran kahit na kailan ah. Para mga pasyente lang yata ang nanirahan dito eh. Tingnan mo pre oh, yung nasa basurahan. Lumapit doon si Marvin. Nakita nila ang damit at pantalon ng isang lalaki na naroon. May bahid yun ng dugo. Lalo silang kinabahan. Dito na nabuo ang kanilang isipan na baka may ginagawa nga talaga si Mang Hiner na hindi pangkaraniwan. Hindi na sila nagtagal sa silid na yon. Pinuntahan naman nila ang ibang kwarto. Wala namang espesyalo kakaiba sa mga naunang silid na kanilang pinasok. Nang marating nila ang pinakadulong silid, doon na sila kinilabutan. Sa lahat ng kwarto na napuntahan nila ay yun ang pinakamalaki. Pero hindi yun mukhang tulugan. Dahil sa bungad pa lang, nakita na nila ang mga malalaking garapon na maayos na nakalagay sa isang mahabang lamesa. Kahit na kulay asul ang ilaw sa loob, kitang-kita nila na ang mga nasa malalaking garapon ay mga parte ng katawan ng tao. Naroon ang mga kamay, hita, binti, braso at ang mas nakapagpatayo ng kanilang balahibo ay ang mga ulo na nakababad sa tubig na nasa aquarium naman. Hala, ano yan? Iri, ano ba? Hindi nakapagsalita si Marvin. Parang may bumarambato sa lalamunan niya dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Pinagpawisan siya ng malamig kahit na hindi naman mainit sa silid na yon. Sa katunayan, sa sobrang lamig ay may mga usok pa nga sa ilalim ng mga lamesa. Ang tanging tao na pumasok sa isipan nila na maaaring gumawa nun ay si Mang Hiner. Pre, ano na kaya nangyari sa mga kasama natin? Hindi kaya nandyan na rin sila sa malalaking garapon na yan? Hindi. Malakas ang kutob ko na buhay pa sila. Huwag kayong magpapalamon sa takot. Kailangan natin ng focus. Ikaw kaya mukhang takot na takot dyan. Tingnan mo yung mukha mo, pawis na pawis ka na. Sandali pa nilang sinuri ang mga garapon na naroon. Tinitibayan na lamang nila ang kanilang sikmura. Kahit na papaano, nakahinga sila ng maluwag nang makumpirma na wala pa roon ang kanilang mga kasama. Lumabas sila ng silid na yun at muling pinagpatuloy ang paghahanap sa kanilang mga kasama. 10 minuto na lang bago sumapit ang alauna, nakarating na sila sa garden. Mula roon ay natatanaw nila ang kanilang van. Naisipan ni Marvin na pumunta roon para tingnan kung naroon sila Jeremy. Kaso paglapit nila roon, nakita nilang flat na ang 4 na gulong ng sasakyan. Napatakbo sila pabalik ng garden nang makitang papalabas sa main door ang mga kasambahay. Nagtago sila sa likuran ng mga halamanan. Lintik na buhay to.
wala na tayong magagamit na sasakyan paalis. Tapos, ang lakas pa ng ulan. May kidlat pa. Paano na to? Kumalma ka nga. Kalalaki mong tao para kang batang iyakin dyan. Marami pang parte ng mansyon ang hindi natin napupuntahan. Baka naroon sila, Jeremy. Paano kung sa paghanap natin, kakasalubong natin si Mang Hiner? Aarte tayo na parang walang nalalaman. Hindi rin natin sasabihin sa kanya kung ano nangyari sa mga kasama natin. Hindi niya pwedeng malaman na naghihinala na tayo sa kanya. Kasi kung siya nga talaga ang may kagagawa ng lahat ng nakita natin, baka mapaaga ang buhay natin. Bakit hindi na lang kasi natin siya bugbugin eh? Mas malakas tayo sa kanya, pre. Matanda na yun. Kaya-kaya natin yun. Hindi mo ba naisip na baka hindi basta-basta si Mang Hiner? Tingnan mo yung mga kasambahay. Isipin mo na lang kung anong ginawa niya sa mga yan. Tama si Marvin, Sander. Hindi natin dapat malitin na matandang yun. Alalahanin mo, dumating tayo rito nang hindi natin alam kung ano at sino ba talaga siya. Sumang-ayon na lamang ang binatang si Sander ng mga sandaling yon. Batid nitong tama naman si Marvin. Sadyang nagiging desperado lamang ito na makatakas na sa mansyon na yon. Bukod sa mga kasambahay na humahabol sa kanila at sa mga nakita nilang mga parte-parteng katawan ng tao, isa rin sa nakakapagpagulo ng kanilang isipan ay ang pagpaparamdam ng mga babaeng nagpapakita sa kanila. Hinala ni Marvin ang mga yon ay maaaring mga biktima ni Mang Hiner. Umalis sila sa garden. Bumalik na lamang sila sa kanilang silid. Pero bago sila makarating doon, nakasalubong na nga nila si Mang Hiner sa hallway. Natataranta ang mukha nito at talatang kanina pa sila hinahanap. Saan ba kayo nagpunta? Nasaan ang mga kasama ninyo? Bakit wala na mga kasama niyo sa mga silid? Nagkatinginan sila, Marvin. Parang sandali silang nalito sa pinapakita na matanda. Mabuti na lamang ay hindi agad sila naniwala sa pagpapanggap nitong walang alam. At parang hindi rin sila mahalata na matanda, sinakyan na lamang nila ang pag-arte nito. Umihilang po kami. Nagpasama kasi itong si Aliana. Ano po bang sinasabi niyo na wala sila sa kwarto? Umalis po kaming nandoon po sila. Wala na sila. Umalis sila. Wala ba talaga kayong ideya kung saan sila nagpunta? Malakas ang ulan sa labas. Baka kung anong mangyari sa kanila. Ang mabuti pa po, hanapin natin sila. Hindi na. Ako na lang maghahanap. Magpapasama na lang ako sa mga kasambahay. Hindi pwedeng mawala sila. Mayayari ako nito kay Doña Victorina. Sige na, doon muna kayo sa silid ninyo. Babalikan ko kayo kapag may update na ako. Naku, sana naman mahanap po ninyo yung mga kasama namin. Malalagot po kami sa mga pamilya nila. Magtiwala lang kayo sa akin. Sige na. Nakita na naman nila ang ngiti ni Mang Hiner. Sa hindi na naman malamang dahilan ay nagtayuan ng kanilang balahibo. Nang bumaba na ng hagdanan ng matanda, ay nagmamadali naman silang bumalik sa kanilang silid. Lumagi na muna sila roon para kahit papaano ay makapag-isip muna sila ng kanilang gagawin. In 5 minutes, lalabas tayo uli dito. Marami pa tayong hindi napupuntahan sa baba. Pagkatapos doon, balik tayo ulit sa 3rd floor. Malakas ang paniniwala ko na nandito pa sila. Habang nandun sila sa silid na yon, narinig na naman nila ang pag-iyak. Pero sa puntong yon, hindi na isang tinig lang ng babae ang kanilang naririnig, kundi halo-halong iyak na ang namamayani sa paligid. Sa sobrang sakit na sa pandinig, tinakpan na nila ang kanilang tenga. Sino ba kayo? Bakit ba kayo iyak ng iyak? Biglang nawala ang mga pag-iyak. Pero ilang segundo lang, natumba ang aparador na nasa gilid ng kama. Naglaglagan ng mga libro doon. Napadako ang kanilang tingin sa mga nakakalat na papel. Naintriga sila nang makita ang mga kakaibang drawing. Natatakot man, dinampot pa rin ni Marvin ang mga iyon para tingnan. Nakaguhit sa papel ang imahe ng isang babae na mayroong maraming galamay. May mga aparato sa gilid nito at maraming mga hose na nakakabit. Sa ibang mga papel naman, may imahe naman ng isang matandang lalaki na may hila-hila itong mga babae na mayroong pang kadena sa leeg. Kailangan na nating umalis dito. Bilis! Bilis na! Umalis na tayo! Pagbukas ng pinto,
Bumungad sa kanila ang mga kasambahay na namumugto ang mga mata. Parang madilim ang kanilang mukha na akala mo ay mga lulong sa droga. Hinawakan ng mga kasambahay si Aliana. Pilit nilang hinihila ang babae palayo kay Marvin at Sander. Pero hindi pumayag ang dalawang binata. Hinubad ni Marvin ang sapatos niya at pinagpapapalo niya yun sa mga kasambahay. Nabitiwan nila si Aliana. Hindi lang nila pabalik ang dalaga at saka tumakbo na rin paalis. Hingal na hingal sila nang makapagtagpo sila sa isang silid na sira din ng doorknob. Hawak ang kanilang dibdib ay umupo sila sa may gilid. Hindi na nila tayo nasundan. Labanan na kaya natin yung mga sabog na yun? Hindi pwede. Nararamdaman ko sila. Ang lakas nila. Mababagal lang silang humabol pero kapag nahawakan ka nila, malakas sila. Nakita nila ang pasa sa dalawang braso ni Aliana. Bumukat pa ang mga daliri ng mga kasambahay dahil sa maputing balat ng dalaga. Habang nagpapahinga sila sa silid na yon, narinig nila ang boses ni Mang Hiner. Nag-e-echo pa yun sa buong hallway. Wala na silang matatakbuhan. Makikita rin sila ni Mang Hiner kung tatakbo sila palabas. Kaya ang ginawa na lamang nila, nagtago sila sa gilid ng pintuan at naghintay ng tamang pagkakataon para atakihin ang matanda. Mga buwisit na yan! Pinapahirapan ako! Buwisit! Buwisit! Naramdaman nilang tumigil si Mang Hiner sa tapat ng silid na kanilang kinalalagyan. Laking gulat nila nang biglang pumasok ang matanda na may dalang itak. Walang nagawa ang sapatos na hawak-hawak ni Marvin. Nanlilisik ang mata ni Mang Hiner noong mga sandaling yun. Nakakatakot din ang ngiti nito na talaga namang lumitaw pa ang malaking ngipin na naninilaw. Anong ginagawa nyo riyan? Ang sabi ko doon kayo sa silid ninyo habang hinahanap ko pa ang iba ninyo kaibigan. Umatras sila Marvin hanggang sa mapadikit na rin sila sa pader. Kasi ano po eh. Kasi ana! Kasi tatakas kayo ana! Alam na namin ang ginagawa ninyo. Saan mo dinala mga kaibigan namin? Tumawa ng malakas sa matanda. Tuluyan na nitong pinakita sa tatlo ang tunay nitong kulay. Kapag sinabi ko kung nasaan sila, susundan nyo ba sila? Sundan mo mukha mo. Kaya pala unang tingin ko pa lang sa'yo. Mukha ka nang walang ginagawang maganda eh. Hay! Nagkakamali ka dyan! May ginawa kong maganda! Yung anak ka! Pangit din ang anak mo kasi pangit ka rin eh. Sa sinabing yun ni Sander ay unti-unting nawala ang emosyon sa mukha na matanda. Maya-maya lang ay tumingin na ito sa hawak-hawak na itak. Nakita nila Marvin na parang may mga natuyong dugo doon. Dahilan para magdulot yon sa kanila ng kaba. Mang Hiner, kung ano po ang ginagawa ninyo, itigil nyo na po yan. Masama po yan. Anong karapatan mo para sabihan pangit ang anak ka? Ana! Kung ano man po ang sinabi ng kaibigan ko ngayon, hindi niya po yun sinasadya. Ang anak ko na lang ang nag-iisang yaman ko sa mundo. Hindi ako papayag na yuyurakan nyo lang siya at lalahitin. Ngayon, kayong tatlo, on the spot kayong mamamatay. Wala na akong pakialam sa inyo. Wala kayong pakinabang sa akin. Akmang lalapit na sa kanila ang matanda nang biglang dumating si Jeremy. May hawak-hawak itong bote na siyang pinalo nito sa ulo ni Mang Hiner. Agad na sumubsob ang matanda sa sahig. Sinamantala na nila ang pagkakataon para makaalis sa silid na yon. Nang makalayo-layo na sila roon, ay pansamantala na muna silang nagtago sa banyo sa labas ng mansyon. Sinamantala nilang madilim doon para hindi agad sila makita ni Mang Hiner. Nasaan ang iba pa nating mga kasama, Jeremy? Anong nangyari sa inyo? Kinuha nila kami habang natutulog kami. Pero nakatakas ako habang kinakaladkad kami ng mga kasambahay. Hindi ko alam kung saan sila dinala eh. Pero sa pagkakaalam ko, may gagawin sa kanila si Mang Hiner. Anong gagawin? Hindi ko alam, pero nakita ko si Mang Hiner kanina eh. Nakasuot siya na parang pang-doktor. Tapos may mga dala rin siyang parang maraming injection. Teka, huwag mo sabihin scientist si Mang Hiner. Ewan, basta ganun lang yung nakita ko sa kanya. Diyos ko, sana malitong naiisip ko.
Bakit? Ano bang naiisip mo? Yung mga nakita natin mga nasa garapon at yung drawing sa papel na may babaeng maraming nakasaksak na hose. Palagay ko, pinag-ieksperimentohan ni Mang Hiner ang mga biktima niya. Tila nanlambot ang tuhod nila nang mapagtanto ang bagay na yon. Mas lalo silang kinilabutan dahil doon. Pero sa kabilang banda, nabuhay naman ang kaunting tapang sa kanilang kalooban. Dahil kahit alam nilang malalagay sa alanganin ang kanilang buhay, hindi nila pwedeng hayaan na maging test subject ang kanilang mga kaibigan. Lalabanan na natin si Mang Hiner. Kailangan na natin pumalag. Kung hindi, baka mawala na tayo ng tsansa na makita pa ang mga kaibigan natin. Makayanin ba talaga natin sila? Kaya nga dapat mag-isip ng paraan eh. Hindi pwedeng magbasta-basta tayo. Nakita ko yung storage room kung saan may mga gamit doon na pwede nating gawing armas. Kailangan natin pumunta roon para makapalag tayo doon sa mga kasambay na parang zombie. Malalakas sa mga siraulong yun eh. Binalipag ako kanina. Sige, ituro mo sa amin kung saan. Hindi na sila nagtagal sa lugar na yon. Pasimple silang bumalik sa loob ng mansyon. Kahit papaano, naging advantage nila ang kalakihan ng bahay para hindi agad sila mahanap na matandang si Hiner. Hindi pamilyar kina Marvin ang dinadaanan nila noon. Pero base kay Jeremy, mas ligtas daw doon dahil hindi na nakakaabot ang mga kasambahay sa parting yun ng mansyon. Ilang sandali lang ay nakarating na rin sila sa storage room. Nakita nila ang mga maso, martilyo, itak, lagari at kung ano-ano pang pwedeng gawing proteksyon. Alam kong hindi nyo kayang manakit ng tao, pero isipin nyo na lang, hindi sila tao para kayanin nyo silang paluin. O ito, Aliana, gamitin mo tong martilyo. Sander, kunin mo yung maso. Medyo malaki-laki naman ang katawan mo eh. Kayang-kaya mo nang ihataw yun. Kinuha naman ni Marvin at Jeremy ang tig-isang itak. Nang masiguro nilang handa na sila, lumabas na rin sila roon. Tila ba sumasabay din ang sama ng panahon sa pinagdaraanan nila noong mga oras na yon. Nakakadagdag takot din sa kanila ang manakanakang pagkidlat. Sa kanilang paghahanap sa mga kaibigan nila, isang silid na naman ang kanilang pinasok. Ang silid na yon ay mukhang hindi na napupuntahan dahil sa tabi ng nakatambak na lumang gamit. Pagbukas nila ng ilaw, napadako ang kanilang tingin sa isa pang pinto na naroon. Bagya kasi yung nakabukas. Kaya naman hindi na rin sila nagsayang ng oras para pumasok doon. Anong kwarto to? Tinapaka pa ni Marvin ang pindutan sa silid. Nang magliwanag na yon, nakita nila roon ang isang matandang babae na palagay nila kasing edad lang din ni Mang Hiner. Teka, sino kayo? Pauwan ka rin ba ni Mang Hiner? Ano mga pre, unahan ko na yan. Wag! Nakita ko na ang matandang yan kanina. Pero kanina, inakala ko na multo siya kasi may mga nagpaparamdam din talaga dito eh. Pero ngayon, napatunayan ko na tao siya. Hindi siya kakampi ni Mang Hiner. Humingi siya ng tulong sa akin kanina pero hindi ko siya pinansin. Nay, sabihin niyo po, sino po ba kayo? Sandali munang sumilip ang matanda sa pintuan. Hindi yun sumagot at sumenyas lang sa kanila na sumunod. Kahit medyo nag-aalangan dahil wala pa silang tiwala sa matandang babae, sumunod pa rin sila doon. Meron silang dinaanan na secret tunnel na siyang nagdala sa kanila sa panibagong silid. Dito na muna kayo sa kwartong ito. Ang kwartong ito ay pinagawa ko noong nasa abroad si Hiner. Kaya hindi niya ito alam. Ligtas kayo rito. Sinuyod ni Marvin ang paligid ng silid. Nakita niya ang ilang larawan na kung saan naroon ang matandang babae kasama si Hiner. Naroon din ang isang larawan ng babae na sa palagay niya mas matanda lang sa kanila ng ilang taon. Mawalang galang na po. Pero sino po ba kayo? Anong koneksyon nyo kay Mang Hiner? Umupo ang matandang babae sa tabi ng isang lamesa. Malungkot ang mukha nitong kinuha ang isang picture frame. Ako si Doña Victorina. Asawa ko si Hiner. At ang pinagmula ng lahat ng kanyang kasamaan ay ang aming anak. Kung ganon, ikaw po pala yung sinasabi niya na Donya? Pero ano po ba nangyari? Bakit siya naging ganon?
May sakit ang anak namin na si Leia. High school pa lamang ang anak namin, nalaman na ni Hiner na may problema sa mga buto si Leia. Bilang isang ama na may kaalaman sa siyensya, nagsagawa siya ng isang pagsasaliksik. Hanggang sa natuklasan niya na may isang paraan lang para mapahaba pa ang buhay ng anak namin. Ang paraan na yon ay nauwi sa trial and error. Isang eksperimento na sumayang sa buhay ng mga inosenteng tao. Huminga ng malalim ang Donya. Para mapahaba ang buhay ng aming anak, kailangan niyang kumuha ng mga tao. Kinolekta niya ang buto ng mga tao para pag-aralan. Ilang mga tao na ang nagbuwis ng kanilang buhay para lang sa pag-aaral na yon. Karamihan kasi sa kinukuha ni Hiner na buto ay mga ribs. Mahabang panahon ang gugugulin niya para makagawa ng gamot para sa aming anak. Hindi naaabot sa buhay ni Leia kung itutuon niya lang doon ang pag-aaral niya. Akala ko noon ay tatanggapin na lang niya na hanggang doon na lang ang buhay ni Leia. Pero isang gabi, nakita ko na lang siya na sobrang saya. Nakaramdam sila ng awa nang makitang umiiyak na ang matanda. Ganun pa man, itinuloy pa rin nito ang pagkukwento. May bago siyang natuklasan. Sinailalim niya sa eksperimento ang anak namin. Nang makita niyang lumiliit na ang buto ni Leia sa iba't ibang parte ng katawan niya. Yung mga kamay, braso, daliri at hita ng mga taong dinudukot niya. Ikinakabit niya sa mga buto ng aming anak. Hindi ko alam kung ano yung gamot na nadiskubre niya. Pero naging epektibo yon. Kasi humaba ang buhay ng anak namin. Kaya nga lang, sobrang layo na niya sa dati. Habang buhay nilang siyang nakaratay sa higaan. Habang ang katawan niya, may kung ano-anong nakakabit na parte ng katawan ng iba't ibang tao. Biglang naalala nila Marvin ang nakita nilang drawing. Ganun na ganun ang pagkakalarawan ng Donya. Gaano na po katagal ang ginagawang ito ng asawa ninyo? Mula nang malaman niya na ang ikabubuhay ng anak namin ay ang mismong karne ng tao. Yung mga laman loob at karne ng tao ay ginigiling niya yon at ginagawang powder. Ang powder na yon ang siyang inahalo ni Hiner sa tinuturok niyang gamot kay Leia. Kailangan niyo akong tulungan para matigil na ito. Marami nang nadadamay. Halos lahat ng kasambahay namin noon, isinama niya sa eksperimento. At lahat ng mapadpad dito sa amin, hindi na nakakalis dahil yon ang ginagawa niya. Kaya po pala, may mga nagpaparamdam dito. Yung pala yung mga taong nagbuwis ng buhay para madugtungan lang ang buhay ng anak ninyo. Pero hindi yun tama. Kinuha ni Hiner ang buhay nila kahit ayaw nila. Alam ko, kung makakapagsalita lang si Leia, alam kong gusto na rin niyang magpahinga. Gusto ko na siyang mamahinga dahil alam kong hirap na siya sa ginagawa ng kanyang ama. Bakit hindi po kayo nagsumbong sa pulis kung matagal na itong nangyayari? Nakikita niyo naman kung saan nakatirik ang bahay namin. Malayo sa syudad. Ilang oras pa bago ka makarating sa istasyon ng pulis. Wala ring signal dito dahil sinira ni Hiner ang satellite namin dito noon. Kaya kahit gustuhin ko man, wala akong magawa. Isa pa, yung mga kasambahay na ginawa niyang halimaw, hindi ako makakaalis dahil sa kanila. Ano po palang mangyayari sa mga kasambahay na yon? Para po kasi silang na-zombie. Parang ganun na nga. Ang pagkakaiba lang, hindi naman sila kumakain ng tao. Patay na sila pero dahil sa eksperimento na ginawa ni Hernan at sa mga kung ano-anong gamot na inilagay sa kanila, nabubuhay sila sa panibagong katauhan. Yun na yung pagiging kontrolado na ng asawa ko. Kaya kayo na lang ang natitira kong pag-asa. Lahat ng nagpunta rito ay walang ginawa para tulungan ako. Kaya hanggang ngayon, nanatili pa rin buhay ang kasamaan ng asawa ko
para lang mabuhay ang aming anak. Alam niyo po kung papaano natin matatalo ang asawa ninyo. Ang tanging paraan lamang para matigil na ang kalokohan niya ay patayin siya. Lumunok ng laway ang binatang si Marvin. Sa buong buhay niya, wala pa siyang kailanman napapatay na tao o kahit na magkasakit man lang ng malala ay hindi pa niya nagagawa. Kaya naman, hindi nila alam kung magagawa ba nilang paslangin ang matandang si Hiner. Matapos ang pag-uusap na yon, itinuro na matanda sa kanila kung nasaan ang kinaroroonan ng katawan ng anak nitong si Leia. Pagsapit ng 2:00 na madaling araw, naglakas loob na sila na lumabas ng silid ng matandang si Victorina. Kakabog-kabog ang kanilang dibdib habang naglalakad sila. Nilalakasan na lamang nila ang loob nila para iligtas ang iba pa nilang mga kasama. Kakayanin ba natin patayin si Mang Hiner? Ako kasi, hindi ko alam eh. Kahit na gano'n ang ginagawa niya, hindi ko pa rin kayang pumatay ng tao. Ako rin, hindi ko kayang gawin yun. Masyadong malambot ang mga puso nyo. Alam nyo, kapag nasa bingit na kayo ng kamatayan, hindi pwede yung ganyang ugali. Kung kinakailangan mong pumatay para mabuhay, gawin mo. Tama na yan. Ang isipin muna natin sa ngayon ay kung paano natin maitatakas sa mga kasama natin. Sakali mang dumating tayo sa alanganing sitwasyon, saka tayo gumawa ng desisyon. Makailang minuto ang lumipas, marahan na rin silang bumaba ng sala. Sa puntong yun ay wala na roon ang mga kasambahay. Palagay nila, naglilibot-libot yun sa buong mansyon. Sinamantala nila ang pagkakataon. Kailangan nilang dumaan doon para tumungo sa kanilang paroroonan. Pagpasok nila ng malaking kusina, hinanap nila ang sinasabi ni Doña Victorina na pinto. Natagpuan nila yon sa dulong bahagi ng kusina na natatakpan lang ng itim na kurtina. Maswerte namang hindi yun nakakandado. Jeremy, ikaw na pumasok. Patapang ka naman, di ba? Ang sabihin mo, wag ka lang talaga. Sabi nga, Maangas na tinulak ni Jeremy si Sander at nagpresenta na itong pumasok sa loob. Pagpindot ni Jeremy ng ilaw, tumambad sa kanila ang isang mahabang hagdanan na paibaba. Safe ba tayo dyan kung bababa tayo? isa ka pa. Una pa lang, hindi na tayo safe dito, no? Tingin mo safe tayo dyan? Kaya nga nagtatanong, diba? Bida-bida ka na naman eh. Huwag na nga kayong maingay. Baka mamaya marinig pa tayo ni Mang Hiner eh. Kaya pwede ba, kung walang may tutulong ang pagdaldal, huwag na lang magsalita. Nakakairita na eh. Nanahimik na ang tatlo. Itinuon na lamang nila ang atensyon sa kanilang nilalakaran. Parating isang tunnel ang dinadaanan nila. May ilaw na kulay pula kaya medyo masakit para sa mata nila. Mga ilang sandali lang ay napatigil sila sa paglalakad nang makaramdam sila ng mga yabag ng paa. Dali-dali silang pumasok sa unang kwarto na kanilang nadaanan. Nakasilip lang sila ng bahagya sa labas. Nakita na lang nila na dumaan ng mga kasambahay. Parang mga zombie pa mga yon kung maglakad. Nakita niyo kung saan sila galing? Doon tayo pupunta. Walang gagawa ng kahit na anong walang kwentang kilos ha. At kung sakaling may makasalubong man tayong kasambahay, hindi natin sila papatayin. Sasaktan lang natin sila para hindi na sila makasunod. Tumangutango pa ang tatlo sa kanya. Buong akala naman niya ay naintindihan na siya ng mga yun. Ang kaso, kakalabas lang nila nito ng pinto, bigla na lang umubo si Sander. Nag-i-echo pa ang ingay na nagagawa niya dahil sa sobrang tahimik ng tunnel. Ako naman kasasabi ko lang eh, visit ka talaga. Magsasalita pa sana si Sander nang biglang makita nilang bumalik ang mga kasambahay. Nagtindigan ang mga balahibo nila nang makitang nakatitig na sa kanila ang mga namumugtong mata na mga yon. Guys, takot! Nauna nang tumakbo si Jeremy. Sumunod naman si Aliana. Sa sobrang takot, tila napako naman sa kinatatayuan si Sander. Hindi pa yun matatauhan kung hindi pa ito babatukan ni Marvin. Huy! Gusto mo bang mamatay? Halika na! Hindi lang na ni Marvin si Sander. At sa mga sandaling yon, mabilis nang ginawa nilang pagtakbo.
Pero nang dumating sila sa dulo, nakita nilang nakaabang na sa kanila ang matandang si Hiner. Hawak-hawak pa rin nito ang itak na may bahid ng tuyong dugo. Lintik na yan! Kaliwa! Kaliwa, dali! Lumiko sila sa kaliwang hallway. Diretso lang nilang tinahak yun hanggang sa may pinasukan na naman silang pintuan. Mabilis nilang isinara ang pinto. Habol nila ang kanilang paghinga. Pawis na pawis din sila at sobrang bilis ng tibok ng kanilang puso. Hindi na ba tayo mapapasok dito? Nakakantado naman eh. Sigurado kong hindi na niya tayo mapapasok dito. Guys, tingin ko, kailangan yung tumingin sa likuran. Pagtingin nila sa likuran ay namilog ang kanilang mga mata nang makita ang isang babaeng nakaratay sa malaking kama. Maraming mga hose ang nakakabit sa katawan nito. At ang mas nakakuha ng kanilang pansin ay ang iba't ibang parte ng katawan ng tao na nakakabit din sa katawan ng dalaga. Nakatahi lamang yon na parang anumang oras ay kakalas din. Tingin ko, ito na yung sinasabi ng Donya. Ito na yung babaeng si Leia, ang anak niya. Hindi makapaniwala ang magkakaibigan. Pinagmasdan muna nila ng matagal ang babaeng nakaratay sa kama. Manghang-mangha sila dahil para silang nasa loob ng isang science room sa mga banyagang palabas. Anong gagawin natin ngayon? Patutulungan ba tayo ng babaeng yan? Binatukan ni Jeremy ang lalaking si Sander dahil sa kawalan nito ng common sense. Tingin mo ba kayang tumayo ng babae niyan? Nagpapamalas ka na naman ang katangahan mo eh. Hanapin na muna natin ang mga kasama natin. Natitiyak ko na nandito lang din sila. Aalis na sana sila para hanapin ang kanilang mga kaibigan nang biglang dumilat ang babae. Kitang-kita nila ang nanlilisik at kulay berde na nitong mata. Parang mata rin ng ahas ang mata ng babaeng si Leia. Teka guys, ganito yung mga taong ginagawang test subject sa mga science fiction eh. Baka kung ano-ano nang tinuturok sa kanya ng ama niya eh. Kawawa naman oh. Pilit na nagsalita ang babae, pero wala silang maintindihan. Napalayo sila ng bagya na makitang gumagalaw na ang iba't ibang parte ng katawan ng tao na nakakabit kay Leia. Muling nagtindigan ang kanilang mga balahibo. Para nakasing gagamba ang babae na tila maraming galamay. Marvin, mukhang kailangan na nating umalis dito. Mas lalo pa silang nagkaroon ng dahilan na umalis doon nang marinig na nila ang tinig ni Mang Hiner sa labas. Pinagpapapalo nito ang bakal na pintuan at galit na sumisigaw. Sumunod daw kayo sa akin, bilis! Tara na! Iniwan nila ang babaeng si Leia. Hindi na nila yon nagawang pakalmahin dahil anumang oras ay makakapasok na roon si Mang Hiner. Sa parehong silid na yon ay may natuklasan silang daan paalis doon. Malayo-layo ang kanilang tinakbo. Namalaya na lamang nila na wala na sila sa mansyon nang lumabas na sila sa gilid ng ilog. Basang-basa sila ng ulan noon dahil mas lalong sumama ang panahon. Naganap sila ng masisilungan hanggang sa makarating sila sa isang maliit na kuweba. Ginaw na ginawang magkakaibigan lalong-lalo na si Aliana. Palagay ko, doon sa nilabasan natin kanina, doon inilalabas o pinapasok ni Mang Hiner yung mga taong dinudukot niya eh. Ang layo na natin sa mansyon. Salamat sa Diyos at nakalabas na rin tayo ron. Huwag tayo makampante. Nasa kalagitnaan tayo ng gubat. Wala tayong kaalam-alam sa mga daan dito. At sigurado kong mas kabisado ni Mang Hiner ang lugar na ito. Kaya hanggat maaari, mag-iingat pa rin tayo kahit wala na tayo sa mansyon. Biglang kumidlat ng malakas. Napayakap si Aliana sa braso ni Marvin. Noong mga sandaling yon, kahit papaano ay nagkaroon ng kaluwagan ng kanilang dibdib. Pero hindi pa rin sila makapaniwala na ang pauwi na sanang biyahe ay hahantong sa nakakakidlabot na karanasan. Habang nasa bungad sila ng kuweba na naghihintay na humina ang ulan, muling naalala ni Marvin ang kanilang mga kasama na hindi pa rin nila nakikita. Nag-aalala siya na baka putol-putulin na ni Mang Hiner ang mga parte ng katawan nila.
Tapos ikakabit naman sa babaeng si Leia. Walang kasiguraduhan kung papaano sila makakaalis ng buhay sa lugar na iyon. Ipinagdarasal na lamang nila na sana merong himala at may tumulong sa kanila. Dakong 3:00 ng madaling araw, bagya nang humina ang ulan. Yun ang tamang pagkakataon para balikan ang mga kasama nila na nasa loob pa rin ng mansyon. Sander, Alyana, dito na lang kayong dalawa. Kahit na anong mangyari, huwag kayong aalis dito. Dahil dito namin kayo babalikan. Naintindihan niyo ba? Sure ka ba na kayo lang? Mas madaling kumilos kung kaunti lang. At para si Jeremy na lang ang iintindihin ko. FYI lang ha, hindi mo na ako kailangang intindihin dahil hindi naman ako tanga kagaya ng isa dyan. Oo na, sige na. Aalis na tayo. Kailangan bago mag-umaga, mahanap na natin sila Nico. Marvin, mag-iingat ka ha. Kasama ako ni Marvin, tapos sa kanya ka lang concern. Pakialam ko sa'yo. Hinila na ni Marvin si Jeremy paalis ng kuwebang yon. Habang madilim pa ang paligid ay binalikan nila ang lagusan papasok sa kinaroroonan ng silid ni Leia. Doon kasi nila hinala na itinago rin ang mga bihag ni Mang Hiner. Maigpit ang hawak nila sa kanilang sandata. Nakapaan na rin sila para hindi sila makalikha ng gaanong ingay. Ano? Kaya mo bang pumatay? Kung ganun ba naman ang tatagayin ko hindi na ako magdadalawang isip. Nagawa pang magbiro ni Jeremy, pero sa mga sumunod na sandali, nawala na ang ngiting at tawa nito. Dahil nang malapit na sila sa silid ng anak ni Hiner at Doña Victorina, narinig nila ang galit na tinig ng matandang lalaki. Nakakawalan kita para naman masuklian mo ang lahat ng paghihirap ko para mabuhay ka ng matagal. Ganito ang gagawin mo, Leia. Sa oras na makita mo sila, huwag kang magdadalawang isip na lapain ng mga yon. Naintindihan mo ba? Umangil ng malakas ang babaeng si Leia. Sa pagkakarinig ni Marvin at Jeremy, para bang halimaw na ang tunog na inilalabas ng dalaga. Nakaramdam na naman sila ng takot. Mambihira na si Mang Hiner. Kaya niyang gawing halimaw ang isang normal na tao. Sobra na kagaguhan yan Bagya pang lumapit ang dalawa sa may pintuan ng silid. Pasimple silang sumilip sa loob. Mula sa loob ay nakita nilang isa-isa ng kinakalas ni Mang Hiner ang mga hose na nakakabit sa dalaga. Maya-maya pa, nakita na nilang gumagapang ang dalaga pababa ng kama na para bang gagamba. Hindi maiwasan ni Marvin na hindi kabahan kapag nakikita ang mga nakakabit na maraming kamay at binti sa babae. Mabilis silang nakalayo at nakapasok sa pinakamalapit na kwartong nakita nila. Habang nakatago sila roon ay naririnig pa nila ang mabibigat na yabag ng paa ng babae. Naglalabas ulit yun ng nakakatakot na tunog. Nang muling sumilip si Marvin sa labas, nakita niya na may kadena sa lieg ang babae. Hawak-hawak yun ni Mang Hiner na parang ginagawang aso ang sariling anak. Nakaramdam ng galit ang binatang si Marvin. Hindi niya ma-imagine kung papaano nasisikmura ni Mang Hiner ang ganoong bagay. Tara, pumasok na tayo habang wala na sila sa loob. Tumingin-tingin muna sa hallway ang dalawa. Nang masigurong wala namang nakakakita sa kanila, ay mabilis silang pumasok sa silid ng dalaga. Malaki ang silid na yun kaya hinagilap pa nila kung saan maaaring nakalagay ang kanilang 4 na kaibigan. Kalaunan, nakita na ni Jeremy ang tila isang kwarto ng mga pasyente. Inabutan nila roon ang kanilang mga kasama. Nakaratay sa higaan. Tanging ang 4 na lamang ang naroroon. Hindi sila nagsayang ng oras. Pilit nilang ginigising sila Nico. Nang ayaw magising ang mga yon, ay pinagsasasampal yun ni Jeremy. Baka naman lalong hindi magising ang mga yan Baka matindi ang tinurok sa kanilang pampatulog kaya ganyan sila kaimbing. Tulungan mo na lang akong sumampal. Pinagpatuloy ni Jeremy ang pananampal niya sa 2 lalaki. Lumipas lang ang halos 2 minuto na unang nagkamalay ang lalaking si James. Sumunod naman si Nico. Pagbangon ng mga yon,
ay takot na takot ang dalawa. Natataranta at nanginginig ang mga kamay. James, Nico, kami ito. Ako si Marvin, kasama ko si Jeremy. Nandito kami para itakas na kayo. Naiyak na lamang ang dalawang lalaki. Labis-labis na trauma ang inabot nila sa kamay ni Mang Hiner. Base kay Nico at James, muntikan pa raw silang ipalapa sa babaeng maraming galamay. Mabuti na lamang daw, walang gana ang babae ng mga oras na yon. Samantala, hindi pa rin nagkakamalay ang dalawang babae nilang kasama. Wala nang choice si Marvin at Jeremy. Pinasan na lamang nila ang dalawa para makaalis na rin sila. Pero dahil medyo nahihilo pa rin si Nico at James, idagdag pa na may kabigatan ng kanilang pasan-pasan. Mas lalo silang bumagal sa kanilang pagtakas. Pre, saan ang daan natin dito? Hindi na tayo pwedeng dumaan sa dinaanan natin ha. Baka makasalubong natin sila. Kung punta na lang kaya natin yung van. Wala. Flat na ang gulong. Wala nang silbi yun. Naalala mo ba yung banyo na ginamit natin? Doon tayo dadaan. May nakita akong pader doon na pwedeng-pwede nating akyatin. Hindi pa sila nakakalayo ng tunnel, kinapitan na sila ng kamalasan. Nakasalubong nila ang mga kasambahay na mga namumugto ang mga mata. Nakatingin sa kanila, nakitang-kita ang mga naninilaw na ngipin. Takot na takot si Nico at James. Ramdam na ramdam ni Marvin ang trauma ng dalawa nang makita ang mga kasambahay. Dahil doon, inilapag na muna ni Marvin at Jeremy ang dalawang babae. Huwag kayo mag-alala. Kaming bahala sa mga yan. Pilit na lamang nagpakita ng katapangan si Jeremy para lumakas din ang loob ni James at Nico. Pero ang totoo, maging ito rin ay nilalamon na rin ng takot. Unti-unti nang lumalapit sa kanila ang mga yon. Inihanda na ng dalawa ang kanilang sarili. Nang tumakbo na ang isang kasambahay, hindi na nagdalawang isip si Marvin at tagain yun ng hawak nitong itak. Natumba ang babaeng yun sa gilid at agad na umagos ang dugo mula sa tagiliran nito. Pero laking takot nila nang bigla itong tumayo na para bang wala lang nangyari. Musang gala. Hindi sila tinatablan, pre. Nico, James, sige na! Pilitin niyong maialis sila rito. Kami na ang bahala sa mga ito. Kahit nahihilo pa si Nico at James, sinubukan nilang buhatin ng dalawang babae. Samantalang si Marvin at Jeremy naman ay pilit na hinaharang ang mga kasambahay na umaamba-amba sa kanila. Etong kasambahay, kamukha ng kabit ng papa ko oh. Walang yaka talaga. Nasa alanganin na ang buhay natin. Nagbibiro ka pa ng ganyan. Tanga, hindi ako nagbibiro. Totoong may kabit ang tatay ko at kamukha nito. Hindi na natapos ni Jeremy ang sinasabi niya nang biglang tumakbo palapit sa kanya ang kasambahay na medyo payat. Kahit mas payat yun, ay kakaiba ang lakas na pinararamdam nito kay Jeremy. Nahawakan si Jeremy sa kamay na dahilan para mabitiwan nito ang hawak na itak. Ang lakas talaga nila. Huwag kang gagalaw. Nagpadulas pa si Marvin sa sahig at saka tinaga sa hita ang babaeng nakahawak kay Jeremy. Nabitiwan niya ito. Nang makadistansya sila ng bahagya, nakita na lamang nila ang pasana na iwan sa balat ni Jeremy dahil sa ginawa ng babae. Dahil dito, talagang napatunayan nila na wala silang binatbat sa mga kasambahay na yun kahit na may mga hawak pa silang patalib. Walang yang mga to. Ano kaya eksperimentong ginawa ni Mang Hiner dito? Inang yan, hindi tinatablan ng taga eh. Isa lang ang alam kong paraan, pre. Ano? Total, mabagal naman sila maglakad. Di, tumakbo na tayo! Tumakbo palis ang lalaking si Jeremy. Wala nang nagawa pa si Marvin kundi ang sumunod na lang. Pero sa kasamaang palad, naabutan lang nila si Nico na nakatayo. Nakaharap kay Mang Hiner at sa babaeng si Leia na parang isang gagamba kung makagapang. Masyado niyo ako pinahihirapan, mga iho at iho. Nang lumingon sila sa likuran ay nakita nilang paparating na ang mga kasambahay. Na nung mga sandaling yon ay may mga iniluluwa namang itim na likido.
Alam niyo ba na kapag may lumabas ng parang putik sa bibig nila, ibig sabihin nun kailangan na nila kumain? Napakasama mo. Anong ginawa mo sa mga kasambahay na yon? Pati ang anak mo, dinamay mo pa. Hay! Huwag ka magsalita na parang may alam ka, ha? Hindi mo alam kung ilang gabi akong umiyak para lang makapag-isip ng paraan kung paano mapapahabang. Pero mali ang ginagawa mo, Manghiner. Gumagamit ka ng mga inosenteng tao para lang sa mga eksperimento mong to. Wala akong pakialam kung ilang tao pa ang gagamitin ko. Kung yun lang ang paraan para mas makasama ko pa ang aking anak, paulit-ulit kong gagawin yan. Sira naman pala talaga utak mo eh. Tingin mo ba masaya ang anak mo sa ginagawa mo? Tingnan mo nga ang itsura niya. Kung ano-anong body parts ang kinakabit sa katawan niya. Mukha na yung tanga eh, oh. Manahimik ka. Wala kang alam sa science. Manghiner, nakikiusap ko sa inyo. Itigil nyo na ito. Maawa kayo sa anak nyo. Hindi na po tama yan eh. Hayaan nyo na siyang magpahinga. Magpahinga? Tapos ano? Magiging mag-isa na naman ako? Hindi yan totoo. Makakasama nyo po si Doña Victorina. Ha? Anong ibig mong sabihin noong nakaraan pa niya ako iniwan? Nandito pa ho siya. At handa kaming ituro siya para makasama mo nang itigil mo na yung ginagawa mo. Wala na akong pakialam sa kanya. Ipigilan niya lang din ako sa lahat ng gusto ko. Kaya mas maigi nang wala siya sa buhay ko. Bigla na lamang binitiwan ni Manghiner ang hawak-hawak na kadena. Pasigaw niyang inutusan ng babaeng si Leia. Leia, anak, eto na ang pagkakataon mo para makabawi kay Papa. Nakikita mo ba yung mga yan? Lapain mo ang mga yan ngayon din! Matapos sabihin niyo ni Manghiner ay umangil ng mahina ang babaeng si Leia. Nang hindi yung gumagalaw ay galit na pinagsisipa ng matandang lalaki ang anak sa likuran. Papaluin na sana ni Manghiner ng tubong anak niya sa sobrang galit pero biglang may isang tinig ang nakapagpatigil sa kanya. Pigil ka na! Paglingon nila roon ay may hawak-hawak ng shotgun si Doña Victoria. Pero sa halip na matakot si Manghiner, natawa lang ito nang makita ang asawa. Ha? Anong gagawin mo? Babarilin mo ako? Kaya mo bang patayin ang taong nagsalma sa buhay ng anak natin sa loob ng maraming taon? Baka nakakalimutan mo, Victorina. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkasakit sa buto ang anak natin. Dahil doon sa kapabayaan mo. Oo, nagkaroon ako ng pagkukulang sa kanya. Pero kahit na kailan, hindi ko naisip na gawin sa kanya ang ginawa mo sa kanya ngayon. Pinahihirapan mo si Leia. Matagal na dapat siyang nagpapahinga. Hindi mo siya isinalba, Hiner. Pinapahirapan mo lang siya lalo. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Kahit na anong gawin ko, ako pa rin ang ama niya at lahat ng gusto ko ay gagawin niya. Leia, sige na. Sundin mo ang inuutos ko. Lapain mo ang mga taong yan. Nang hindi na rin ito gumagalaw ay pinagpapapalunan ni Manghiner ang anak. Dahil doon, hindi na nagdalawang isip pa ang donya na kalabitin ng gatilyo. Tinamaan sa ulo si Manghiner. Pinagbababaril din sa ulo ang matandang babae ng mga kasambahay na dapat ay matagal na ring napatay. Bulagta si Manghiner. Agad din namang nilapitan ni Doña Victorina ang anak na si Leia. Dahil sa ilang tama sa ulo at likod ng babae, tinanggap na lamang din ng donya ang kapalaran ng anak. Pwede ba natin siyang dali sa doktor? Hindi na. Tanging ang mga gamot lang na itinurok ni Manghiner ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Kailangan na lang natin tanggapin na hanggang dito na lang siya. Iyak ng iyak ang matandang si Victorina noong mga sandaling yon. Pagkatapos mamatay ni Manghiner, hinabot pa ng umaga ang buhay ni Leia. Nagkaroon pa sila ng oras ng doon para makapagsama. Pero dakong alas 7 lang din ng umaga, tuluyan na ring namatay ang mga babae. Nakangiti yun ng mapayapa. Dahil sa wakas, makukuha na rin ito ang pahinga na matagal nilang pinapangarap. Noong umagang yun, walang tumila na rin ang ulan. Nang mawala si Manghiner at ang mga alagad nitong kasambahay, tila nagkaroon ng aliwala sa bahay na yon.
Nakahinga na rin sila ng maluwag dahil nawakasan na rin ang kabaliwan ni Mang Hiner. Maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako maglalakas loob na gawin ang parte ko bilang ina ng aming anak. Masaya ako kasi nabigay ko na rin sa kanya ang kapayapaan. Ano na po ang gagawin nyo ngayon? Wala na po kayong kasama rito. Hindi ko alam. Ipagpapasa Diyos ko na lang ang buhay ko. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang kaligtasan ninyo. Umuwi na kayo sa inyo. Humihingi rin ako ng sobra-sobrang tawad dahil sa ginawa ni Hiner. Alam kong magiging bangungot na nakaraan ito para sa inyo. Pero huwag kayo mag-alala. Araw-araw kong ipagdarasal na sana makausad kayo ng mapayapa. Nakipagkamay na sa kanila si Doña Victorina. Tinatanghalian, iniwanan na rin nila ang matanda. Hindi na nila kinuha pa ang van. Pinalipat yun ng Donya ng bagong sasakyan na siyang magagamit nila sa kanilang pag-alis. Nakauwi ng kumpleto ang magkakaibigan. Ang isang buong gabi na dinanas nila ay nagsilbing araw para sa kanilang lahat. Sa mga nangyari, natutunan ni Marvin na ang mga magulang ay may kanya-kanyang pamamaraan kung papaano mamahalin ang anak. Kagaya na lamang ni Mang Hiner, na kahit ang hangad lang naman ito ay ang makasama ang anak na pinakamamahal, naging kamuhi-muhi yun dahil idinaan niya yun sa pinakamasamang pamamaraan. Habang si Doña Victorina naman ay itinama niya ang mga maling nangyari. Ibinigay niya ang kagustuhan ng kanilang anak kahit na yun pa mismo ang dudurog sa kanya. Bumuntong hininga na lamang si Marvin habang inaalala ang mga nangyaring yon. Hinding-hindi niya makakalimutan yon, na minsan sa isang gabi, naranasan nila ang pinaka-nakakakilabot na parte ng kanilang buhay. Wakas!